Hello, magandang araw mga kababayan. Magandang araw or magandang gabi. Depende kung anong oras nyo panonoodin tong video na to. So, dito sa content natin ngayon, I'm so excited, no? Excited ako na maano to. Kaya nireakan ko agad eh. The moment na lumabas to, nireakan ko agad. Bali ano ngayon, Sunday ngayon, bukas ko na to i-upload, no, tong reaction video ko dito sa video na to. So mga kababayan ko, itong video na to ay kay Sardonsky, no. Kaya pala wala siyang upload kasi kahapon daw, as of this recording, pumunta sila dyan sa Villa Epifania. 'Di ba? Alam naman natin na isa sa mga legit na haunted house ang Villa Epifania. Hindi siya kalibel ng ng Black Lady House, White House. It so happen na si Sardonsky endorser ng flashlight. 'Di ba? So siguro parang trip nila ito, no, na pumunta sa Villa Epifania since lahat sila doon ay into paranormal, ano. So nabigyan ng pagkakataon si Sardonsky na sumama sa mga legit na ghost hunters. Ito nakausap ko yung kasama mo dyan, Sardonsky. Hindi ko nasasabihin yung details na napag-usapan namin. Pero may mga observations siya sa'yo. Diba? May observations siya sa'yo. Yun nga lang, malalaman natin yun sa nangyaring ito, no? Anyway, mga kababayan ko, ito yung video. Ang title, Villa Epifania. Epifania pala. Sabi ko, Epifania. Epifania pala. Epifania. Donsky meets Flashlight Manila and Shaman Tope. So, si Shaman Tope, kilala naman niya na legit yan, ano. Nakakasama nila Ma'am Kit yan eh. Then si Flashlight Manila, familiar sa akin. Nagko-comment din sa akin to. So, play na natin to, mga kababayan ko. May nakikita agad si Sardonsky, no? Akala ko may nagkalabog. Ulitin nga natin. May nakikita pala siya. Tumutunog kasi yung REM pad, 'di ba? Legit kasi yan, kasi yung kay Sir Retzel kasi nilagay nila diyan talaga sa kama. Tumutunog talaga ang REM pad diyan. 'Di ba? So, ulitin nga natin ulit. Tumutunog yung yung REM pad. So, pagpatuloy natin 'to. Yung mga nagsasabi na liitan ko yung yung screen ko, ganito po talaga ako mag-react. Paulit-ulit ko naman ine-explain sa inyo yung purpose kung bakit ganito ang screen ko pag nagre-react ako. 'Di ba? Kasi yung kalayaan na mapanood ng buo yung nire-reactan natin sa channel na ni Sardonsky yun. Doon na kayo manood. Kasi ang focus dito sa video ko yung reaction ko lang. So I'm so sorry po kasi may nagre-request sa akin bakit hindi ko daw liitan yung yung screen ko. Hindi pwede po. Diskarte ko po to, mga men. 'Di ba? I'm so sorry po. Gagamitin lang natin itong video nila para sa sa reference. May nagsasabi bakit si Boss Rino? Si Boss Rino po 'yon. Hindi po ako si Boss Rino. Kanya-kanya po kaming diskarte. Pinuntahan na ng ng Team Kilabot. Fairness sa'yo, Sardonsky, ganda na editing ng video mo, di ba? Very good. So ayun guys, nagsisit up kami ngayon ng mga gamit, no? Dito kami ngayon sa Villa Epifania, sa lugar kung saan tutunuturing talaga itong Dito natin makikita yung kung paano makikibagay si Sardonsky sa mga legit na ghost hunters. Diba? Baka Sardonsky, ito na yung turning point ng karir mo na magpaka-legit ka na rin. Diba? Gamitin mong gamitin mong advantage tong pagkakasama mo sa mga legit na
ma-improve yung style. Hindi pa naman huli ang lahat, men eh. 'Di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Marami ka pa namang fans. 'Di ba? Malay mo, pag nagpaka-legit ka na, ikaw pa ang makakapture ng pinaka-compelling na video sa mundo ng paranormal, 'di ba? Sumikat ka pa sa ibang bansa. 'Di ba? Mga men. Paka-hunted sa bahay. At kasama natin ngayon si Shaman Tupi. Yan. Shaman Tope. Shaman Tope. At si Sir Lance ng Manila Plus Light. At meron din siyang cameraman, si Idol. Yan. Ba't nag-idol ka na, 'di ba? Hate mo 'di ba ang may daladalang cameraman? 'Di ba? Hate mo si Sir Ed Calawag. Then naging idol mo na ngayon. Cameraman. Dati nun, 'di ba? Kinukutsa mo si Sir Ed Calawag dahil may daladalang cameraman eh. 'Di ba? Hindi makapag-isa. So, ganun din ba si Flashlight Manila? 'Di ba? Idol Christian. At Idol nyo na. Guys, mag-i-interview kami dito ni Shaman Tupi. Kung magtatanong tayo kung paano naging shaman siya o naging paranormal expert siya dito sa mismong na to. So, nilalagyan tayo ng Hindi siya sanay yan. microphone. Diyos ko, lavalier mic lang yan, Sir Donsky. Yung Boya brand yun. Ano ba? Come on, man. Ano ba? Huwag naman kami ipahiyang mga fans mo. Malinaw ang pagka-deliver ng mga boses or tunog dito sa kwartong to. Supposed to be, Sir Donsky, mapera ka. Kaya mo yan eh. Bumili ng mga ganyan. Yung kaya mong bumili yan eh. Magkano lang ba yan? Yung lavalier mic na yan. Tama ba ako, lavalier mic? Tingnan nga natin, baka magkamali ako eh. Kayang-kaya mo yan, men. Ano ba? Ba't parang, manghang-mangha ka dyan sa lavalier mic na yan? Oh, lavalier mic nga. Diba? Yung lapel. Diba? Ano ba? Ilang taong ka na YouTuber, dapat normal na lang sa inyo yung mga ganyang equipment. Diba? Kung ako lang ay nag-e-explore, bibili talaga ako ng ganyan. Kaya lang, reaction video lang ginagawa ko eh. At pinakamalupit nito guys, meron tayong dalang gadget na sponsored mismo ni Sir Lance sa Manila Plus Light na isang, anong tawag nito? May dala kami ngayon, REM pad. Ano ba? Hindi mo alam ma-REM pad, min. Ilang taong ka ng Ghost Hunter? Ano ba? Come on. Di ba dito nyo makikita, men, kung ano yung, hindi ko minamak yung pinanggalingan ni Sir Donsky. Pero Sir Donsky, mapera ka eh. Di ba? Mapera ka. At sagana ka sa resources, men. Dapat yung craftsmanship ng video mo, pinag-aaralan mo din kung paano mag-i-improve. Dito nakikita namin na talagang ignorante ka pagdating sa sa mundo ng paranormal investigation. Pino-point out ko lang to, men, at itong mga tao na to, sila Flashlight Manila, si Sir Lance Pintacasi, at si Shaman Tope, na nababasa ko sa nila, gusto ko nilang tulungan. Gusto ko nilang ilayo sa sa nakasanayan mo na mali. 'Di ba? So mamaya i-endorse natin kay Idol Donsky yung REM pad para sa mga susunod na exploration. Gagamit na siya ng motion detector at REM pad. Yeah. 'Di ba? Thank you so much. 'Di ba? Hindi ka pinapabayang, pero kung tutuusin kaya mong bumili niyan, men eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagkalinya nyo yung isang bagay at yun yung gusto nyo ma-improve. Wag puro pakabig. 'Di ba? Pag-investan nyo na, napakaswerte mo, Sir Donsky, merong mga tao na sumusuporta pa rin sa'yo at pinipihit ka sa katotohanan. 'Di ba? I'm so proud kila Flashlight Manila at Shaman Tope. Tinutulungan kami. 'Di ba? Much, brother, thank you. Yun guys, papakita ko sa inyo kung gaano. Ay, didimuhan mo ako, bro. Ano ba, men? Ano ba? Ang tagal mo ng Ghost Hunter eh. Common na lang yung REM pad. Ako nga, hindi nga ako Ghost Hunter. Alam ko yan. Dahil nasa puso ko kasi yung paranormal, men eh. Yung mga dyan, yung mga hindi naman Ghost Hunter dyan at may nalalaman, halatang hindi mo alam yung ginagawa mo, men. Ano ba?
Kahit man lang sana mag-research ka bago ka mag-start ng ano, hindi mo nagawa, men. Ano ba? Dito lang, napoprove lang na talagang hindi mo alam yung ginagawa mo pagdating sa ano, sa totoong ghost hunting talaga. Diyos ko. So, habang Hindi uubra yung mga shilo-shilo mo dyan. interview kami ni Tupi dito, merong rim pad dito. Ito yung hitsura ng rim pad, guys. Yan. So, ang rim pad, yung antenna na yan, Oh. ano, Yung antena kasi. Diyos ko, magtatanong uli! Ano ba? Dapat alam mo na yan, min eh. Tumatayo yung balahibo ko sa sobrang cringe. Hindi mo talaga alam yung... Ng electric current or ng energy. okay. Ngayon, pag may lumapit dyan, kunwari, kamay ng tao or tao, may electric current tayo. So, pag lumapit ako dyan, tutunog siya. Same with yung sinasabi ng entity kasi pininiwalaan nila yung mga spirits is parang may ano. You see the difference? You see the difference ng talagang may alam. Alam mo kahit papaano si Kuya Red, medyo ina-admire ko eh. At least kahit papaano, nakikita ko yung passion naman ni Kuya Red doon sa ginagawa niya. Yun nga lang, medyo tagilid yung purpose ng ano ni Kuya Red. Pero makikita mo din naman yung passion ni Kuya Red pagdating sa ganyang larangan. Dahil may nasasabi si Kuya Red. Napanood ko yung interview nyo sa ano, sa DZRH. Min, pagdating sa mga technicalities na ganyan, wala ka nasasabi. Hindi ko nga naintindihan kung paano ka naging ghost hunter eh. Sila. May parang electromagnetic field din sa na, ano, na parang Hindi ko naman inaano ha, kasi ganito kasi. Baka sabihin nyo, binubuli ko si Sir Don. No, hindi ko pwedeng bully yan. Disappointed lang ako. Kasi 'di ba, isa rin naman ako sa ayaw sa gusto nyo, kahit kritiko ako niyan, isa rin naman ako sa nagsusubaybay diyan. 'Di ba? Para sa akin, ako yung nahihiya kasi na nakikita mo yung difference eh. Pag ang isang fake ghost hunter talaga na ihalo mo sa mga katulad ni Sir Lance, ano? Makikita mo yung ano eh, yung yung difference talaga eh. Halatang halata mo yung apple sa orange pag nagsama silang dalawa. 'Di ba? At sana ano, ito na yung ano, ito siguro mahal ka din naman ng Joe Serdonsky. Binigyan ka na ng pagkakataon para matutunan mo itong mga ganitong bagay. 'Di ba? Para pagdating mo sa Mindanao, dala-dala mo yung mga ganyang bagay, 'di ba? Legit na kayo lahat. Iwanan nyo na yung ano. Iwanan nyo na yung mga ganyan. So ito pala yung ano, hindi na mo na magsasalita. Kasi may ano ako eh. May internal na nalalaman. Sige na nga, sabihin ko na, ito pala yung purpose na after mo dyan, pagbalik mo sa Mindanao, magkikita kayo ni Kuya Red. Kasi gagamitin nyo tong mga equipment na to. 'Di ba? Sana, yun na yung start nyo ng pagbabago. Kaya lang, 'di ba? Pag magpapaka-legit kayo, kailangan maging handa na kayo sa sasabihin ng mga supporters nyo. Magiging boring na ang video nyo pag nagpaka-legit kayo. Kasi alam ko yung REM pad na yan. Alam ko pwede naman dayain yan, pero mahirap. Mahirap yan dayain. Naipaliwanag sa akin ni Sir I.M. Reverie kung paano magkakaroon ng false reading ang REM pad. Hindi ko sasabihin dito. Baka matutunan nyo pang gawin eh. Baka mamaya matutunan nyo pang gawin, gamitin nyo na naman sa pamimeke. Pero okay na yan, di ba? Mahihirapan na kayong i-ano yan unless hindi nyo gagamitin yan, di ba? gumagamit tayo ng EMF kasi pininiwalaan na parang pag pumipitik yung EMF mo or K2 meter, pag pumipitik siya, inisip nila na maaring may entity. Same with dito sa sa REM pad. Pinaka simplest explanation niya is pag may lumapit, tutunog siya. Yun lang. The only way na tutunog siya is pag lumapit yan. May level pa yan, di ba, ng ilaw? Okay. Pero kahit hindi hawakan siya, malalapit ka lang, tutunog siya? Oo, ayan, tutunog. Kahit hindi ko idikit. Basta nasa range. Nasa range nung ano niya. Pero kailangan sobrang lapit mga at least mga 5-6 inches. Ganyan. Okay. Ayan. Okay.
So ayun guys, nakita nyo naman kung paano diniwala sa atin ni Sir Lance. Ito maganda. Kasi may dala akong kahoy. REM pad. Sige, video mo lang, sir. Okay, okay. Hindi na akong pangkamot dito. Sinadya ko to para i-demo natin. Okay. Pag kamay kong nilapit ko, Okay. tutunog siya, di ba? Pero pag something na object lang, walang Kahoy lang. charge. Okay. Yan ba hindi siya umaga? Okay. Wala siyang electric charge. So pag may lumapit dyan na walang electric na ano, or walang energy, hindi siya tutunog, okay. di ba? Oh, hindi siya Oo, tumutunog. pero pag na, kamay natin, kadi-kidi. Kasi bago mo maintindihan yung mga ganyang bagay, you must know the science behind that eh. Di ba? Yan, tutunog siya. Okay. Yan ang ginagawa naman. Parang ngayon lang talaga natutunan ni Sir Donsky, eh, no? Yung spirits ang lalapit. Ganon din yung reaction niya. Oo, tutunog siya naman. Ano ba ginawa nga yung REM pad na yun para sa mga spirits eh? Kung merong nilapit na spirit, kasi sabi nga nila, ang Ay, meron siyang energy or yung electromagnetic field. Okay. So ayun guys, yung pinakamadaling explanation, no? Yung REM pad is nagbubuga siya ng EMF o electromagnetic field. nagbubuga ba REM pad? Pero kinda, meron siyang parang sa palibot niya na pag na-interrupt mo yung signal na yun, tutunog. Na kung merong nasagap na mga energy or like my spirits na nagdadala ng mga energy is nagre-react siya. So hayaan lang natin dun sa kama na yun guys na nakapatong, at dito naman ay interviewin natin si Idol Tope na shaman, kung paano siya naging shaman, no? Idol Shaman Tope. Nakadapang na din kita, no? Salamat din, Donsky, Josh TV. Pinabigyan mo ako. Biro mo. Galing ka pa ng Malay, tapos lumipat ka pa dito sa Manila. Sa Mindanao, no? Oo. May gusto lang akong malaman about sa ikaw yung tinagurian na shaman ng Pinas eh. Okay. No? Ano bang ibig sabihin ng shaman? Actually, ang shaman kasi, Magaling din pala ang interview skills ni Sir ng Donsky. mga Tagalog, isa siyang manggagamot o albularyo. Okay. Oo, yun ang tungkulin mo ngayon. Oo. Ngayon, yun yung pumasok yung yung responsibilidad na pagiging shaman. Okay. Kaya lang, yun nga, kumbaga, yung shaman kasi, ang usually sa Korea kasi, ang tawag nila sa mga manggagamot kasi shaman. Shaman sa Pero Korea. dito kasi sa atin sa Korea, sa Pilipinas kasi, albularyo. Albularyo dito. Oo, kaya usually, nung naisip kong, kasi before, sabi ko, paano ko ba siya i-apply na at least makita makita sa social media na ito yung tungkulin na ginagawa ko. Okay. Yun nga, kumbaga, nag-start ako sa isang team before na vlogger, na mga ghost hunter. Napasama ako doon. Doon ko nakita yung tungkulin na gagawin ko. Sabi ko, ganito pala. Sabi ko, unang-una, Ghost Hunter daw. ito ang pagiging paranormal. Gusto ko yung ginagawa ko, magbablog ako. Okay. Ako gagawa ko ng content sa paranormal. Tapos, nagagamit ko pa yung kaalaman ko. Kasi usually, pagdating naman kasi sa pagbablog or paggawa ng content sa paranormal, hindi lang basta content lang ang iniisip ko. Kasi usually, yung mga ganyang mga ligaw na kaluluwa, nag-aalay ako ng dasal, nag-aalay ako ng kandila. Oo, tama. Hindi lang basta content. Senso, para at least mabless ko rin sila. Kasi bukod sa nakikita ko nga sila at nararamdaman, alam ko rin na kung ano yung panaghoy kung bakit sila nandito. Kasi usually kasi yung mga kaluluwa kasi na ganyan, yung mga pinatay o namatay na hindi nila gusto, may mga unsolved problem pa sila kaya hindi sila basta-basta Unfinished business. Tapos meron naman, may mga kaluluwa rin na kaya sila na-stuck dito sa Sir mundo. Donsky. Dahil nga yung sa nangyari before, lalo na yung mga nangyari ng World War II, na lahat nun, meron silang naiwan na natili sila dito sa mundo. Parang sa madaling salita hindi nakatawid. Oo, hindi sila Pero nakatawid. may Expert si Kuya Red dyan. mga ganong senaryo na shaman ka, ganon, na nakakagamot ka rin. Nakakaano ka ba ng mga taong na-possess? Yes. O yung mga magpapalayas ka ng mga... Yes, oo. Kasama yun sa responsibilidad ko, yung mga pag may mga sanib, yung mga ganon. Oo, okay, Pero okay. usually kasi, siyempre, meron tayong basihan. Hindi lang basta sinasabi natin na sinaniban yung tao. Yes! May mga tao kasi na dahil sa dala ng depression, Pwede. naakala nila sinasaniban. So, yun isa sa mga naging Psychiatric 101. Isa sa mga signs and symptoms ng schizophrenia, yung pagkakaroon ng dual personality disorder.
tulong nung kaalaman ko tsaka yung ability ko na nadidetermine ko yung totoo sa hindi. Ah, okay. Sa nanloloko tsaka sa totoo na hindi nanloloko. Yeah! ulit. Tsaka yung ability ko na nadidetermine ko yung totoo sa hindi. Ah, Nanloloko tsaka sa totoo na hindi nanloloko. okay. So, determine mo kung totoong nasaniban siya or hindi. Gawa lang. Akala ko nasaniban pala, totoong nasaniban. Akala ko totoong ghost hunter. Actually kasi ang tao kasi sa pag sinaniban ng diablo, elemento o espiritu, yung manifestation ng physical niya nagbabago. Hindi nagbabago yung... hindi kayang tanggapin ng tao yon yung kung gaano kabigat yung isa. Same sila ng sinasabi ni Sir Ed Calawag. To be fair dito kay Shaman Tope. Ganyan din ang sinabi ni Sir Ed Calawag nung nag-reaction video kami. Espiritu o elemento o diablo. Lalo na diablo. Pag sumanib yan sa tao, makikita mo yung manifestation sa mukha niya, sa physical body niya. Talagang magkakaroon ng deformation yung mukha niya. Oh, hindi lang sa deformation sa mukha, pati yung Yes, lakas pati yung niya. lakas, boses. Meron minsan na 4, 5 tao na nag-ano sa kanya. Talagang Kaya nga daw pagka halimbawa napoposes ka, hindi pwedeng yung ulo mo lang ang napoposes. 'Di ba? Napanood niyo ba yung reaction video namin ni Sir Ed Calawag? Yung parang selective yung possession nung napanood namin yung ulo niya nagsasalita pero yung katawan niya naka-steady lang. Asa ng possession daw doon? 'Di ba? Supposed to be kapag may possession ka, kontrolado ng buong demonyo, ng demonyo ang buong katawan mo. Kaya nga 'di ba may mga pumipigil, tama naman yung sinabi ni Sir Donsky na may mga pumipigil na ilang tao yung pumipigil. May nagpupumiglas na ilang tao yung pumipigil. Ganun, oo. Kaya minsan, incident ako na-encounter na sinasaniban daw, tinitignan ko muna yung tao kung totoong sinasaniban. okay, Minsan may na-encounter ako na dahil sa depression. okay. May tatanong ako ko dyan kay Sir Shaman Tope. Gusto magpapansin o gusto Mayroong mga gano'n. No, Pero usually, hindi ko winawalang bahala ang depression kasi totoo ang depression. Oh, totoo 'yon. 'Di ba? Pero may mga tao kasi na gusto lang magpapansin. Usually kasi ang tao, kapag under ng depression, andyan yung negativity na umiikot sa buong katawan niya, sa isip niya, na possible na magkaroon ng chance ang mga... No. May nagpaparamdam sa atin dito. Halata mo yung taong hindi sanay, Yung reaction ng taong hindi sanay. Di ba? Si Sir Shaman Tope, lang relax lang Di ba? Hindi ako, nung biglang tumunog yan, wala naman ako naramdaman na, hindi, siguro, totoo, yung credibility ng REM pad nandun naman Pero, yes, maybe it's paranormal, pero hindi siya yung yung kaganon-ganon. Di ba? Hindi, agree ba kayo sa akin? Kasi tinan mo yung reaction ni Sir Donsky. Andyan yung negativity na umiikot sa buong katawan niya, sa isip niya, na possible na magkaroon ng chance ang mga... Si Sir Shaman Tope, lang lumingon Pati nga siguro yung cameraman, wala ring imik No. May nagpaparamdam sa atin dito. Ha? Kanina yung salamin naman Ha? Gumalaw ng salamin. Reaction ni Sir Donsky. Tinan mo mukha ni Sir Donsky. Tinan mo itsura ni Sir Donsky, Di ba? Ito yung sinasabi namin na hindi ka sanay sa mga legit na lugar, men. Di ba? Di ba ghost hunter ka? Hindi, well, yan lang naman yung standard mo, no? Kasi, madalas mong sinasabi na takot, 'di ba? Yung mga kritiko mo, mga takot, mga duwag. Yes, I do admit, pag siguro ako nandiyan baka maiihi pa ako sa Pero hindi ako ghost hunter men 'Di ba? Understandable kung ako'y maiihi sa takot diyan. Pero among you, si Sir Shaman Tope, si Sir Lance, si nakikita ko yung pagka-veterano nila pagdating sa ganitong larangan. Yung itsura mo, men, tinan mo itsura mo dito, hindi maipinta, men, Yes, I do understand sometimes may mga ghost hunter na natatakot talaga.
'Di ba? Kahit mismong veterano natatakot. Pero dito men, sa caliber kasi nila Sir Shaman Tope at ni Flashlight Manila, maybe nakaramdam sila ng pagkabigla. Pero not as much as yung fear na pinakita mo dito. 'Di ba? So what does it say to you, men? Mahirap talaga pag napapasubo ka pagka katotohanan na yung na ano mo. tayo dito. Oo. Titignan ko yung ilaw, gumagalaw yung ilaw sa salamin. So, Oo. sabihin, nag-move siya. Tama. Hindi lang ako nagsalita. Pero, Tama yung itsura ni Sardonsky, men, oh. 'Di ba? Yung itsura ng fear, nakikita sa iyo, men. hindi ko yung mabayar tayo. Tama yung itsura ni Sir Shaman Tope. Ang layo sa itsura mo. Kasama tayo rito. Oo eh. Parang na-freeze ka, men, eh. 'Di ba? Si Sardonsky na-freeze. Sayang camera natin dito na nakatapat sa... sa email. Ito sana ang Teka. sabihin sa lamin. Hindi ka makapaniwala, men, eh. 'Di ba supposed to be dapat sanay ka diyan sa mga ganyang bagay? Hindi ha, ako lang. Yung expectations ko kasi, dahil syempre legendary kami, eh. For me, para sa isang legendary, hindi dapat ganyan na reaction ng legendary, men, eh. Hindi, maybe binibigyan mo lang ng flavor yung yung vlog para ma-hype din kami sa nangyari, pero it shows men, eh, na parang nabigla ka lang, na napasubo ka lang na pumunta ka dyan, eh. Ano siya? Mahina. Parang mga micro-movement. Ano? Ba't parang hindi mo alam na tamo? Ito yung ganito ang trademark ni Sardonsky pagka natatakot na, nabubulol na siya. Ganyan na ganyan yung nakita natin sa Campo Belo, eh. Halata mo dito pag natatakot na si Sardonsky, nabubulol na siya. Well, sasabihin niya naman sa'yo, baka ikaw, yes, ako din, mabubulol-bulol din ako dyan. Kasi hindi naman ako sanay dyan, eh. Baka nga matai pa ako dyan, eh. Pag ako yun nandyan. 'Di ba? Hindi ko inaangat ang sarili ko kay Sardonsky, pero men, yung paniniwala na itinanim mo sa utak namin na ikaw ay isang legendary at 1000% kang totoo, tapos nakikita namin ganyan yung reaction mo. What does it say to you sa mga nanonood? Mga nanonood, what does it say to you? 'Di ba? Parang mga micro-movement. Ano? Nota mo? Nabubulol siya, eh. Tumingin ako sa ilaw. So guys, nagkaroon namin ng interaction ngayon. Kasi may interrupt sa amin sa mga interview ko dito. Kay, flashlight. Flashlight lang. Akala ko may kalabog na naman, pero pag sa paranormal niya ba sa Mindanao. Shaman na Tumunog yung repad natin. tumunog yung ringpad natin. Labas yan. Yung- Di alam ni Sardonsky na yung yung mangyayari. Kasi pinagkakala pa natin talaga ganito eh. Tapos, Oh my God. dito pa natin talaga pinagkalala tayong mga pumunta dito. Kaya nga. Lakas din ng paano eh. Hindi ba yung salamin na Yung pito, no? Pito na salamin. oo, Actually, nagmumove pa rin siya eh. Gumalaw, yan. Nagmumove siya eh. reflection ng ilaw. Napapatayo na tuloy si Sardonsky, oh. Nagmumove pa rin siya. Tutukan niyo ng camera. Oh, nagmumove So siya. ayun guys, dito si... So, natigil muna yun natin. natigil muna yung natin kasi nandito sila nagre-record din sila si Sir Lance ng Flashlight Manila at yung cameraman niya is nandyan lang din. So ang sinasabi ni Idol Flashlight Manila, Sir Lance, ito daw yung salamin na to, ito Hindi gumalaw. ito gumalaw. Actually, ang nakita. Take note, ha. Take note, ito totoong ang settings to. Hindi ito yung katulad na nangyayari sa inyo sa Mindanao. Ito yung nakakapagtaka men, eh. Ito ha, tatanungin ko kayo. Yang granting gumalaw yung na yan. Bakit manghang-mangha si Sardonsky? Nung gumalaw yung pinto ng aparador na may salamin na yan. Pero dun sa Black Lady House, yung halos sumayaw-sayaw na aparador, wala lang sa kanya. Dito nyo makikita legit sa hindi, eh. Kasi biruin mo,
alam mo kung yung mga kasamahan mo nga makaka-get over naman until such time na tumayo ka at videohan mo yung gumalaw yung salamin na yan eh. Ibig sabihin, big deal yung nangyayari dyan. At yung cameraman niya is Paano pa kaya yung ginagawa yung aparador na sumasayaw? Di ba? Hindi mo ba pwedeng ipagmayabang yun kila Sir Flashlight Manila at Shaman Tope? Yung aparador na sumasayaw sa Black Lady House? Di ba, men? Dito nyo makikita eh. nandyan lang din. So, ang sinasabi ni Idol Flashlight Manila, Sir Lance, ito dong salamin na to. Ito. Hindi gumalaw. Ito gumalaw. Actually, ang nakita ko, eto, di ba, nakatingin ako sa Hindi mapakali si Sardonsky. ibig sabihin, ito nakasteady lang, pero sa salamin, gumagalaw siya. So, ibig sabihin, Magalaw yung pinto. yung pinto ang gumalaw. So, mga 3 seconds. Tingnan mo, yung mga legit na ghost hunter, micro movement lang. Micro movement lang ng aparador, big deal na sa kanila. 'Di ba? Micro movement lang nung aparador. Ibig sabihin, halos si Sir Flashlight Manila lang ang nakaramdam. Big deal na big deal. Tamo yung itsura ni Sardonsky, big deal na rin sa kanya. Yun lang, kakapirasong galaw lang. Paano pa kaya yung aparador na yumuyugyug na ganon, na ginagawa nyo sa Mindanao? Mga kalabugan nyo doon. Di ba? Kaso siya, nag-record kayo, hindi ako nag-react. Yung camera mo, inikot mo ba kanina? Hindi kanina. Ay, hindi ko inikot. Nakatutok lang dun sa, Kay Hinahanapan ni Sardonsky ng kababalaghan pa uli. So, yes, nakapagtataka na habang in-interview ko dito si Idol Tupe, yung REM pad, tingnan nyo guys yung REM pad na yan, hindi basta-bastang iilaw yan kung walang lalapit. Isipin mo kung kahoy, ito. Isipin mo kung kahoy, ganun. Oh, wala, dito tunog yan. Pero pag kayong Masyadong big deal na kay Sardonsky yung gano'n, ano? Di ba? Eh, yung ghost tube mo, ilabas mo yung ghost tube mo. Yung ghost tube mo, ilabas mo, men. ang lalapit ko, Nakikita mo dito, amaze na amaze siya do sa mga nangyari. Kasi unusual kay Sardonsky to eh. Itong ganitong settings ng ghost hunting, kasi totohanan na to, men eh. Mga kababayan ko, nakikita nyo ba yung nangyayari? ilalapit natin sila. Oh, Papaalam pa siya, no? yan. So, that means, That means, mapit siya kanina habang na-interview siya. Oh my God. Scott Sardonsky. So, talaga, no? Basang-basa kay Sardonsky yung pagiging newbie mo. Pagiging noob sa paranormal. Kasi hindi ito yung environment nyo eh. Ako, kung ako din lang, mas gusto ko invite din si Kuya Red sa ganyan eh. Na maramdaman talaga nila kung ano yung totoo. 'Di ba? Just imagine, mga kababayan ko, uulitin ko yung micro movement lang ng door ng aparador, manghang-mangha na si Sardonsky. Yung pagtunog ng REM pad, 'di ba? Manghang-mangha na rin si Sardonsky. O paano yung yung ghost tube nyo, hindi nyo ba ilalabas? Ha? Meron kasi tayong kasama talaga rito. So, susubukan na natin kausapin ngayon. Sa pamamagitan ng REM pad, kung magre-respond siya sa atin. O, resume. Okay. Tapos kaya rin yung camera. Tapos tayo yung camera lang. Diyan natin yung camera. Iwala na natin. Yan. Labas Ikaw magtanong,
Brother, kay meron bang mga nandito ba yung si naninirahan dito ngayon? No? Hindi pa kilala ni Sir Donsky yung imbestigahan nila. So guys, marami pa sana tayong itatanong about sa pagiging shaman ni Idol Tupi. Pero nagulantang kami dito ngayon na nag-react yung Rempad. No? Parang ano ka eh. Manghang-mangha kami eh. Kaya Hindi ka panipaniwala ito sa isang legendary na ghost hunter. Ang sinasagupa mo men, mga aswang eh. Tsaka mga tikbalang, black lady. Tapos dyan men, ang nakikita mo, full apparition pa ng black lady nakikita mo. Buong white lady nakikita mo men. Tapos dyan sa tumunog na rempad tsaka gumalaw na manghang-mangha ka. That is bullshit. patigil tayo saglit. Tutuloy natin mamaya. That is so bullshit. So may ginagawa lang si Idol Tupi. Yan. Gumawa siya ng... Ano bang ginawa mo, brother? Okay. Matatawag siya ng mga naninirahan dito. Ano yun bro? Kalabog. Yung reflex ni Sir Donsky, no? Oy, hindi na siya nagugulat sa kalabog. Kasi may nalaglag po kasing, something. Naninirahan. Parang flashlight yata yung nalaglag, Papakita natin, Pakita natin. Kasi dito sa video dito, yung nagkalabog na yon. Hindi mahusgahan ni Sir Donsky kung kalabog yun o Tamo. Naninirahan dito. Ano yun bro? May nalaglag. Tumatawag siya ng mga... Wala lang sa kanya ang kalabog. Which is yung mga kaluluwang hindi makatawid-tawid dito sa Villa Epipanya. Ma-witches ka eh. Kasi itong Villa Epipanya kasi talagang naging bibi at pigi. Bibi at bulag at pigi ito. Ulit natin. Kasi itong Villa Epipanya kasi naging bulag at pingi sa nangyari before nung panahon ng Hapon. Kasi Okay. sinasabi nga na dati raw itong Villa Epipanya naging Garrison. parang station. Garrison. Talaga nag-redact yung rempad natin. Yung kila Retzel din. Kila sa Retzel, hindi tumigil eh. Yung kakaano diyan. Hindi nila ma-explain kung rempad din na nilagay nila. Ano muna tayo? May kasama ba kami ngayon dito? Di ba nakakairita sa mga multo yon yung batingting na yon? Kung nandito ka, pwede ba mong patulogin o kailawin yung rempad namin? Di ba ang hirap makakuha ng response sa sa multo, tapos kayo sa Mindanao ang dali nyo makausap ng multo. Labas mo yung ghost tube mo. I-play mo yung ghost tube mo ngayon. Magtatanong ulit ako. Kung nandito ka, pwede bang pailawin o patulogin uli yung rempad? Galing! Galing ni Shaman Tope. Bro, dito bro. Dito bro. Dito. Tinan mo, napapansin mo ang daldal lang ng daldal si Sir Donsky. Tinan mo dito sa monitor dito sa baba. Samantalang sila Flashlight Manila, wala lang, cool lang sila, tamo. Dito bro. Nakaganon lang, pati cameraman, steady lang. Si Sir Donsky lang yung aligaga. No? Paano tayo magiging legendary niyan, men? Ikaw yun, hindi mapakali dyan. Babae ka ba o lalaki? Babae ka ba?
well, at least kahit pa paano, breath of fresh air to sa mga nanonood kay Sardonsky. Kasi, I do assume, legit itong ghost hunting na to eh. Ang layo niya dun sa nakasanayan nyo, di ba? Ngayon, humanda kayo ngayon sa Mindanao. Pag ganito na method ng ghost hunting nyo, humanda na kayo sa Mindanao. Lalangawin na yung channel nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. In the long run, kayo din na magsasuffer eh. Binibi nyo kasi yung mga viewers nyo sa kalabugan, sa pagpapakita ng ano. Ngayon, pag ganito, boring na ang labas nito sa mga subscribers mo. Nag-response ano kung babae. Dapat may Bungo TV dito sa ano sa shoutout. May Bungo TV. Nakakatampo naman si Sardonsky. Ito yung mga ano, mga tropa nila. Anyway, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito, 'di ba? Nakikita niyo yung difference ng atake ng isang legit ghost hunter sa fake. Kayo yung mga ano, yung mga members nito, kayo yung mga nandyan. Ano masasabi nyo doon sa difference ng legit na ghost hunter sa ginagawa, yung sa typical na ginagawa ni Sardonsky? Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Pero ito yung pinakamagandang content ni Sardonsky. Naramdaman ko yung ano yung totoong enthusiasm niya. 'Di ba? Hindi siya madaling makamove on. Napapansin nyo, 'di ba? Pagka halimbawa may kumalabog sa Black Lady House, ang dali nila makamove on. 'Di ba? Next on to the next level na sila. Pero ito, ang tagal makamove on ni Sardonsky do sa gumalaw na pinto at umilaw na rempad. Pinigil niya talaga yung interview. Kasi hindi siya makamove on. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatili